community sa Marilog District, Davao City, isang grupo ng mga kababaihan ang nagsama-sama para iangat ang kanilang sarili at pamilya sa pamamagitan ng handmade crafts. This is the story of how they turned their passion into purpose. Ito ang kwento ng mga kababaihan ng Matigsalog Davao Crafts. Mga leaders po ng Matigsalog IP po, na gusto po kami gumagawa ng isang grupo ng IP Women's po para po ang lahat ng mga kababaihan po namin dito para po sa aming komunidad po. Kita rin po nila kami na may skill po pala kami. Noon po, kasi marunong na po talagang gumagawa ng mga crafts ganito. Pero yung ginagawa po nila is ginagamit lang po nila papunta ng farm. Kasi doon nila ilalagay po yung mga gulay, mga kamote. So noon po, ang taga-NCIP po pumunta po sa amin. Naghanap po sila ng mga kababaihan po para i-training po natin. Kasi po may NGOs po na tumutulong po sa inyo. So kami po daw ang napili po na sponsoran po nila, yung taga New Zealand po. So kasabay po yun ang Go Negosyo, sumabay po ang DTI at saka Chamber po. Tapos pagdating po ng yung NGOs na nag-ano ng mga IP Women's para i-training, sumali po ako, nagpalista po kami sa kanila. Tapos yun, 1 buwan at kalahati siguro yung training namin. Kaya po, ngayon, marunong na talaga kami kahit anong design. Kasi may nagtuturo ng design, may nagtuturo paano yung quality. At saka may tinuruan po sila para sa technology po, yung mga youth po namin. Weaving traditional artistry with modern technology, sumailalim sila sa isang training para palawakin pa ang kanilang kaalaman sa online selling platforms. I-post po namin po sa sa cellphone. May customer po na nakalike po sa yung ginagawa po namin. Nakasabi kami ay mabenta pala ito. Sa tulong po ng DTI, sila po ang nagtulong sa amin po kung paano po namin ibenta yung mga product po namin. Kasali po ako doon sa tinuruan. Kaya po sa mga post, ako po yung nagpo-post sa ginagawa namin. Yung may matapos silang gagawin ng mga handicraft, ako po yung nagpo-post. With determination and teamwork, lumago ang Matigsalog Davao Crafts higit pa sa isang online business. It has become a movement, preserving tradition and the environment. Kung wala ang kalikasan po, hindi po kami makabenta or hindi namin ito makilala na mabenta pala ito. Kami po mga tribo po, tumutulong po kami pagtatanim ng mga kahoy, maglinis ng mga kapaligiran po namin. So hindi namin ito pababayaan na mawawala ang kahoy. Para po sa akin, gusto ko pong turuan yung mga anak ko. Kasi kung sakali humanda na ako, sila na po yung gumagawa at sila na rin po yung magbibinta ng ano. Kasi yung anak namin, kahit nag-aaral po sila ng college, natuto na po sila. Gumagawa ng mga earrings, ibibinta po nila doon sa eskwelahan po nila. So hindi mawawala yun. Ngayong buwan ng kababaihan, ipinagdiriwang natin ang creativity, resilience at kakayanan ng IP women ng Matigsalog community. Ang kanilang craftsmanship at entrepreneurial spirit ay isang inspirasyon para sa mga susunod pang henerasyon. So ako iawhag sila nga, di ta magluya-luya kay dili ta gusto nga mawala ang atong kultura. So atong ipadayon ug atong tudluan ang atong mga kabatan-unan. Mawala mang tani kalibutan, so pupuli ang mga kabatan-unan nga ila pong ipadayon ang atong gibuhat nga maayo sa atong kultura. Pinagpatuloy po namin ito hanggang sa aming mga anak po. So ang sa akin po na sana po may makakita at saka makatulong pa po sa amin kasi hindi po namin magawa kung kami lang po. Salamat po.